Okay, so amazing morning po sa ating lahat, mentors. And thank you, of course, Mentor Erica, for this great opportunity for me to share my I Am journey here dito sa Eagles Habit. Okay, so maraming salamat po. Kasi dito po sa mga pag-share natin, marami tayong na-encourage. And of course, tayo rin mismo, we are always speaking to ourselves also. And we are inspiring not only the other people, but yung sarili mo mismo. Ayan, okay. So, start ko na po ang aming journey mag-asawa dito sa I Am Worldwide. So, nasabi po kanina sa video na my husband is a police officer. So, matagal na po siya sa Ilocos, sa Pangasinan, and La Union po siya. So, yun po yung routine ng kanyang trabaho. And doon po yung mga venue kung saan siya nagsisecurity. So, medyo malayo din. Hindi everyday na umuuwi. So, long distance relationship din kami. Pero kahit ganon, nang dahil sa I Am Worldwide, napapasyalan din natin siya doon, di ba? So, I thank the Lord kasi part na tayo dito sa business na ito. And of course, bilang isang police, nasabi niya kanina, marami siyang pangarap. Okay? And especially to his family. So, ang dami niyang mga prayers, desire ng kanyang puso na gawin. Pero, syempre, limitado. Alam naman natin na kapag nakatali tayo sa government is we don't have enough time, okay? Time freedom. Pero kahit papaano, nabibigyan niya ng oras itong binigay ng Panginoon na opportunity. Ayan, and of course, ako po ay isang former public teacher, pero bago po tayo pumasok sa DepEd noong 2020, former OFW po ako. Okay? So, nagturo po tayo sa Indonesia for almost 4 years. Ayan, dahil sa kakulangan ng, syempre alam naman natin, ang pagiging guro dito sa Philippines, especially if you are not in public, is talagang konti. Okay, so kaway-kaway naman dyan yung nasa DepEd ngayon. Okay, or kahit wala sa DepEd, mga nagtuturo in a private or OFW dyan, can you type 2 kung isa ka pong guro? Ayan. Okay, so I salute sa yung mga kaguruhan natin. Alam natin na napakahirap ang buhay ng isang guro. Okay, ang daming testimonies na naririnig and talagang God is really great kasi siya ang nagbibigay ng strength para ang mga kaguruhan natin ay maturuan ng mabuti ang mga bata. Ayan, okay, so nagturo po tayo sa Indonesia and napakahirap na desisyon ang aking ginawa. Bakit po? Dahil po naiwan ang dalawa kong anak. 4 months ang baby ko nung iniwan ko siya and 4 years old naman itong isa. Ayan, so napakahirap iwan ang mga anak dahil sa kahirapan ng buhay. So parang ang solusyon noon is mag-abroad. 'Di ba? Wala tayong magagawa kasi gusto natin na kasi kung may pangarap ka sa buhay para sa pamilya mo is gagawin at gagawin mo ang lahat para sa ekonomiya. Okay, so yan po mentors, iniwan ko po ng luhaan ng aking pamilya for 4 years. Ano? So I thank the Lord kasi maganda rin yung opportunity na napuntahan natin sa Indonesia. Pero yun nga lang, ang kapalit is talagang mamimiss mo ang pamilya mo. Ayan, ganun po. So, I salute din yung mga OFW natin na ginagawa ang lahat-lahat para sa pamilya. Okay, so after that, pag-uwi po natin, dahil nagdesisyon po kaming mag-asawa, sabi niya, why not mag-apply ka ng DepEd dito sa Pilipinas. So, I tried and I thank God kasi binigyan din tayo ng chance na magturo, okay, sa public school for 2 years and 8 months. Okay? Ayan, so na-try din po natin and maganda kasi stable ang trabaho. Okay, wala ka nang iniisip na a-applyan next year. So talagang very comfortable ba yung buhay bilang isang guro sa public. Pero alam nyo naman, mentors, ang mahirap talaga dito is wala tayong time freedom. Okay, dumating yung point na talagang gusto ko nang mag-rest muna.
Okay? Mag-rest and or mag-leave ng 1 week. Ganyan po. Ayan. Pero kahit papaano malaki ang tulong ng being a public teacher sa akin, especially sa pagmumol ng mindset, yan. And of course, emotional aspect, ayan. So, ang dami pong na-mold and ang daming natulungan sa akin as a public teacher. Ayan. Pero alam naman natin kung paano ang sahuran kahit stable yung work, pero yung income, honestly, nagkukulang. Especially kapag nakapag-loan na po tayo. Okay? Hindi lingid sa atin na ang pagiging guro is talagang London Bridge is falling down. 'Di ba? Mga teachers diyan. Pero kasi especially if you have a project, mentors, no? Kailangan mo talagang i-sacrifice ang salary mo. And I tried for 1 year na 5,000 a month ang sahod ko. Bakit? Nag-loan kaming mag-asawa. Konti rin po ang sahod ng aking asawa. Kahit isa siyang pulis, konti rin ang sahod niya dahil nag-loan din siya. Kasi meron kaming pangarap sa buhay. Okay, magkaroon ng sariling house and lot. 'Di ba? So, pag nag-loan na kami, wala talaga for how many years na ganun ang mangyayari sa amin. After, hindi pa matatapos ang loan na isa, magre-reloan ulit. Di ba? Ganun po siya at hindi matapos-tapos yung project na gusto naming matapos. And dumating yung point na nag-usap kaming mag-asawa. Sabi ko, maghanap ata ako ng part-time. Kasi kapag nasa trabaho ka na, nasa stable job ka na, honestly, kulang yung oras. Hindi ka makahanap ka man ng part-time, but you cannot do it properly. Okay? You cannot give your time talaga dun sa part-time job mo. Okay? And sa trabaho namin as a public teacher, talagang kung minsan 24/7 yan. Yan, na kahit naka-uniform, tulog ako na naka-uniform talaga. Dahil sa puyat, dahil sa pagod. And kahit gaming-gabi, may tumatawag, ASAP report. So wala tayong magagawa. Ano? Kahit tapos na yung time for teaching, marami pa ring mga paperworks. Ayan. Okay, so ayan, so naghanap kami. Naghanap talaga ako ng work, marami akong minessage, and that was the time na minessage ko na ang aking angel mentor, si Mentor Juliet. Kasama po namin ni husband nung college sa church. Okay, so lahat kami, young people. So magkakilala na po kami ni Mentor Juliet. And I message her kasi nakikita ko yung resulta niya. And alam ko na teacher din siya. Okay? Public teacher din siya. So sabi ko, nagagawa naman niyang i-part-time ang ginagawa niya ngayon tapos nag-i-income siya. So baka pwede rin sa akin. 'Di ba? So I message her. Yan. Pero alam niyo mentors, nung nag-backread ako sa ano yun sa conversation namin. Alam nyo, nung August 2021 pa po pala niya ako ini-invite sa I Am Worldwide. Okay, so 2021. Pero 2022 ako sumali after 1 year and 1 month. 'Di ba? Nung in-invite niya kasi ako, ini-enjoy ko pa ang pagtuturo. Tapos hindi pa ako naka-loan that time. Ganon po siya. Kaya okay, maganda pa ang sahod, hindi pa naka-loan. Kaya alam niyo, I left the group sa inad niya ako kasi ako sa I Am Worldwide group chat niya. And I left the group kasi maraming nagpa-pop up na trainings, maraming amazing morning. Ano ba to? So, talagang I left the group kasi para sa akin, disturbo yun. Eh, ang dami-daming ginagawa sa school, tapos meron pa tong mga to. Ayan. So, talagang nag-left po ako. Ayan. So, yan po yung conversation namin. Nag-congrats ako, how, tapos sinabi niya lahat. Um, Nagsisend pa siya sa akin ng mga videos na aking papanoorin, mga promo. Talagang palagi niya akong fina-follow up. Hindi niya ako tinantanan for 1 year and 1 month. And nung after 1 year and 1 month, that was the time na nag-loan na ako and nagkukulang na kami financially ng aking husband. So I messaged her after, ayun, nung October 17, 2022.
Okay, ako na ang nag-ask sa kanya, "Hello sis, paano pala yung I am?" So, nag-invite na siya ng coffee. Ayan. So, doon na ako nagka-interest na pwede naman pala pwede sa kanya, so pwede rin sa akin. Public teacher siya, public teacher din ako. So, makakaya kong ibigay din yung time ko, yung ginagawa rin niya. Okay, so yun na po, doon na po nag-start. And hanggang sinabi na niya lahat-lahat. And alam niyo po ba, nung sinabi ko sa asawa ko, ayan, nung sinabi ko sa asawa ko, sabi niya, ayaw talaga niya. Very negative siya sa networking. Kasi lahat ng mga kasama niya sa kampo nila, sa La Union, na-scam sila. Sabi networking, may mga ibibigay na products or mag-invest ka ng ganito, may makukuhang ganito, yayaman ka. So ayaw niya. Kasi sa mga nakikita niya na nangyayari sa kanyang mga kasamahan, nag-loan pa sila. Alam niyo, para lang i-invest doon, pero nawala. Ayan, so very negative siya. And sabi ko, why not try? I trust Mentor Juliet kasi kilalang kilala na natin siya. 'Di ba? His father is our pastor and so I know na hindi niya tayo ilalagay sa alanganin na sitwasyon until nag-yes naman siya. So, pero ang hirap din kasi parang 2 months na niligawan ko ang asawa ko. And I always pray, kapag nagpre-pray kaming mag-asawa, na-add ko sa prayer namin, if your will be done na makakapag-join kami dito sa IAM, make a way. Kasi honestly, wala kaming savings, wala kaming pera. So nag-yes siya. And then, sabi ko, next. Anong next? Saan tayo kukuha ng 198,800? Diba? So nagpa-follow up si Mentor Juliet kasi na-try na namin yung product. Pinahiram kami ng 10 boxes. Sabi niya, okay, try nyo kung very effective, i-share nyo, ganun. So nagpa-follow up siya after 3 days. Kumusta? Nung nag-try ka ng barley, ganun po. And sinabi ko ang kagandahan ng barley. Pero ang asawa ko, ayaw niya talagang mag-invest ng ganun kalaki. Sabi niya, ipagawa na lang natin ng bahay. Magkano lang naman yung 198,800? Hindi niya kayang tapusin yung bahay. So sabi ko, malay mo, itong i-invest natin is, yun ang tatapos sa ating bahay. Ayan. So ganun po ang mindset ko that time. Though I wasn't sure enough dun sa parang pag-join kasi talagang na-inspire ako sa story ni Mentor Juliet. Pero gusto ko talagang sumali. Okay? So, sabi ko nga sa kanya, kahit wala akong pera nung shinare niya, oh, pwede namang mag-silver ka muna, sabi niya, tsaka ka mag-jade kung may pera ka na. Sabi ko, hindi ba pwedeng diretsong jade? Oh, ako na ang nagsabi sa kanya, kahit ang ino-offer, mag-silver muna kung walang pera. Tapos sabi niya, pwedeng pwede, mag-jade ka. O pwede namang installment, sabi pa niya. So, ginagawa niya talaga ng paraan. Okay, para makatulong sa akin, pwede namang installment kung yun ang kaya. Sabi ko, pwedeng cash. O, di ba, ang kapal ko, wala akong kapera-pera, wala kaming savings ng aking asawa. Tapos ako pang nag-o-offer ng cash. Ayan. So, hanggang napa-oo ko ang aking husband. And sabi niya, oh, sige. So, saan tayo kukuha ng pera? So, yun na. Okay? And sabi ng asawa ko, mag-loan na lang tayo. So, nag-loan po kami ng pang Jade namin. So, ayan po, mentors. And alam nyo yan, very negative ang aking asawa noon. Pero ngayon, siya mismo ang nagbigay or nag-abot kay Mentor Juliet ng pang-jade namin. Okay, so very supportive siya hanggang ngayon sa aking ginagawa na kahit hindi niya mabigay yung full time niya dito sa I Am Worldwide, but through prayers at palagi niya akong ine-encourage, ano, kaya mo yan? Sige lang, hataw ka lang. O, ganun. So kahit pagod, sa paghahataw, andun siya na nag-encourage sa akin, nag-inspire sa akin. So, talagang very supportive siya. Okay? Ayan. So, alam nyo, ang natutunan ko dito, mentors, na-reject ko si Mentor Juliet for 1 year and 1 month. Okay? At ang gusto kong manahin sa kanya is yung meron siyang positive perspective. Ano, hindi siya bumitiw. Yung mindset niya is, sasali at sasali ka rin. Ganon siya. And ganon din ang pumasok sa akin.
until now na gusto ko talagang manahin sa kanya at ipapamana sa aking leaders. Okay? So have a positive perspective. Alam ko na ang daming rejections sa atin, pero alam naman natin na yung having a positive perspective is having the positive thinking, mental and emotional attitude. Na fino-focus natin yung bright side of life despite sa mga circumstances na dumadaan sa atin, despite sa mga struggles natin, despite sa mga rejections, mga trials na pinagdadaanan natin, alam natin na God is with us. As long as we are consistent sa mga ginagawa natin, as long as fino-focus natin dun sa pangarap natin sa buhay, mangyayari at mangyayari yung pinapangarap natin. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na kapag may positive mindset tayo is tinatalikuran na natin. Okay? Yung parang ini-ignore lang natin yung mga bad things na nangyayari sa atin, hindi po. Okay? Ginagawa natin na inspiration. 'Di ba? Every time na ma-reject tayo, okay, next. Ganun na lang. Normal na lang yun. Pero at first, talagang napakahirap siya. Pero if we are in this kind of environment mentors, kailangan talaga na unahin natin yung heart natin at saka mind natin. Okay? Kailangan i-repair muna natin. Oh. I-repair ba yan? Kailangan natin, kasi battle starts in the mind. So, ibig sabihin, talagang kailangan yung mind natin ang ayusin natin. Kasi lahat ng mga nasa isip natin pumupunta sa puso. And yung nasa puso natin, ginagawa na natin ng action. 'Di ba? So, kailangan na magkaroon tayo ng positive perspective para yung action natin mangyayari at mangyayari yung nasa isip natin. Ayun. Okay? So it doesn't mean na ina-avoid natin yung mga bad things, kundi talagang ginagawan natin ng paraan despite sa mga challenges, nagiging inspiration na yung mga situations na hindi na natin kontrolado. Ayun, okay? So mentors, moving on. Bakit po ako nag-join ng IM? At first, talagang para lang sana sa pandagdag sa mga gastusin. Yun yung una ko, di po ba? Kaya nga po, nag-message ulit ako kay Mentor Juliet. Pero hindi ko alam na number one pala is yung health. Okay? Ang laki po ng tulong which made me realize or made me push na mag-push through ako dito sa I Am Worldwide dahil sa aking parents. Of course, matatanda na po ang aking parents, and marami na po silang na-experience na sakit ng katawan. Syempre kapag tumatanda tayo, hindi na natin kontrolado yung mga sakit na ating mararamdaman sa ating katawan. So, yan po ang aking father. Tinakbo po nung 2022. Ayan, May, June, July, yan, every month. Okay, so every time na pinupunta namin sa hospital, ang laki ng gastos, especially kung private hospital. Talaga umiiyak si father. Every time na tutusukin siya, dahil sa mga gamot, or kung ano-ano pang mga ginagawa sa kanyang katawan. So, talagang umiyak siya that time. And umiyak din ako kasi kapag nakikita mo yung father mo na nahihirapan, 'di ba? Mismo na ikaw ang nagdala sa hospital, mismo na ikaw ang nagpa-process ng lahat-lahat, mismo ikaw yung nakakakita ng kanyang sakit na nararamdaman, yung kumbaga yung expression pa lang ng mukha niya, 'di ba? Is mafi-feel mo talaga, and it was so hard that time for me. So I thank the Lord dahil nakilala ko ang I Am Worldwide, especially our amazing product na barley. Kasi yun po ang tumulong sa kanya. And alam nyo, mentors, 2022, nag-start siyang nag-take October. Yung pinahiram ni Mentor Juliet na 10 boxes, talagang pinainom ko po sa kanya. Ayaw niya at first kasi sabi niya, doktor ka ba? Sabi niya sa akin. Pero sabi ko, every time na pumunta ka sa hospital, pera po yan. And kulang po yung pension niya, and ang sahod ko is 5,000 a month. So wala talaga, kulang-kulang. Okay, so sabi ko sa kanya, why not try Amazing Barley? Okay, so sabi ni Mama, oo nga, try mo. Malay mo, yan ang tutulong sa'yo. And that was the time na nag-start siya.
na nag-take ng Amazing Barley and until now, so 2022, 2023, 2024, 2 years na po siya na hindi bumibisita sa hospital. Hindi po ba? Grabe. So, sabi ko, and once a day na lang siya nagtitake. At nung una, nung 2022, 3 times a day talaga siya. And then after 3 months, once a day na po siya hanggang ngayon. Okay, so doon ko nakita kung gaano ka-amazing ang ating product. Hindi po siya nakakahiyang i-share, mentors. Kasi lalong-lalo na kung marami tayong nakikita na naghihirap dahil sa sakit, naghihirap dahil sa kawalan ng pera, pampa-hospital, mga bills sa hospital. So let us share this, mentors. Okay, kasi ako mismo talagang nakita ko at na-experience ko, pati si mama, pati mga anak namin, hindi namin dinadala sa hospital. Kahit magka-fever man, kahit cough and cold lang, talagang pinapainom ko sa mga kids ko. And nakita ko talaga kung gaano ka-amazing si Lord. Na ginamit niya ang amazing barley na makatulong sa katawan ng bawat isa. Ayan. And ang laking tulong kasi, syempre, hindi ka na magbabayad ng bills, ng hospital bills. Okay? So, yan po, mentors. And of course, my deepest why na second is time freedom. Okay? Being a public teacher, napakahirap mong hanapin ng time para sa mga friends mo, sa family mo. Hindi ka makaka-attend kahit anong activities ng family. Okay? So, dito sa I Am Worldwide, alam niyo po ba, ayan, before po ako nag-resign, talagang know what you want in life. Talagang I prayed na sabi ko, Lord, gusto ko yung ganito. 'Di ba? Very specific po akong mag-pray kay God. Sabi ko, Lord, gusto ko yung ganito. Sinasabi ko lahat yung gusto ko na kumbaga, yung parang friend mo siya, nakaharap mo at very open ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. So, ganun po ako, mentors, Lord, gusto ko pong magkaroon ng ganito, gusto ko pong matapos yung house namin, gusto ko po yung ganyan, gusto ko pong makatulong. Yan, very specific po ako. And of course, nagkaroon po ako ng clearer goals para sa aking pamilya. Ayoko yung utang hanggang forever na yon, 'di ba? Ayoko po yung ganun. Sabi ko, Lord, gusto kong utang free. Ayan, syempre naka-loan kaming mag-asawa and it is our heart's desire na matapos lahat yung mga loan namin. Okay? So, nagkaroon po ako ng clearer goals para sa aking family. And one more is, be at peace whatever decision you make. Napakahirap iwan ang stable job. Di po ba? Marami po ang nagpre-pray na makapasok sa DepEd. At ang haba-haba ng pila sa DepEd. Di ba? Pero hindi sila nakakapasok. So, before I resign, Lord, give me peace na whatever my decision na gagawin, sana tama yon, 'di ba? So nag-ask ako sa mga taong syempre alam ang na-experience ang lahat like Mentor Juliet as a former public teacher din. So nag-ask din ako sa kanya. I asked my pastors also, my parents, my husband, okay, my friends. Ayan. And alam niyo po ba lahat ng mga sinabi nila, as long as you are at peace na aalis, ano, you will be successful sa pupuntahan mo. So yun yung mga mostly na sinabi nila sa akin. Though I heard some sa mga, especially mga coworkers, sayang naman, ayan, nandito ka na, especially my principal, talagang hindi ako tinantanan, umiyak pa siya, na ayaw niya na mag-resign ako, sinasayang ko raw, kasi kasuhin ko na lang ang promotion, mga ganun ang sinasabi niya, pero sabi ko, pasensya, pero ay gusto kong maranasan, gusto kong munang experience to. I know na God has a plan for me. And alam niyo po ba, karamihan sa mga public teachers na kasamahan ko nag-congratulate sila sa akin. Kasi alam nila yung hirap as a public teacher. Nag-congratulate sila sa akin. Sayang. Ay, sana. Ganun din sana ako. Sinasabi nila sa akin. So, hanggang ngayon, nililigawan ko sila para dito. Ayan, and of course, hindi po nawala sa akin yung pray. Okay, so I really prayed to God until such time na sinabmit ko na po ang letter of resignation. Ayan. And ngayon, full-time na po natin ginagawa si I Am Worldwide.
Okay? Ayan, nung nag-full-time na po tayo mentors, syempre marami na po tayong oras sa family. So, alam niyo, nung nag-full-time ako, parang gusto kong everyday lumalabas kami, everyday mag-a-attend ng mga okasyon. Parang kumbaga yung ilang taon na hindi ka nakapag-attend, ano? Parang bumabawi ka. Ayan, so lahat ng activities sa school ng mga anak ko, nakakapag-attend na kaming mag-asawa. Every time na magre-rest day siya, talagang ginagawan namin ng paraan para magkakasama kami kahit humahataw. Okay? Pag umuwi si husband, okay, hataw ka dito sa malapit lang na magkasama kami. Ayan. Kapag wala siya, sige, hataw sa ibang mga lugar. Okay, so, and of course, nakakapag-banding na rin po kami, nakakauwi po kami sa province niya at province ko. So, ayun po mentors, nakakapag-date po kaming buong pamilya. And hindi lang po yan, no? Pati rin po ang mga friends. Ayan, ito po yung mga friends na nagtiwala sa atin, churchmate. O, 'di ba? Pati rin sa church, halos lahat ata members na ng I Am Worldwide, mga members ng aming pastors. Ano? Kaya sa Alpha Season noon, ako marami pong churchmates ang dumalo doon. Very supportive po sila sa atin. Ayan, and of course our pastors din nag-attend po siya sa Alpha Season kung ano kayang ginagawa nila, oh, 'di ba? So nakita po nila yung environment na kung saan nag-join ang mga members nila. Ayan, okay. So, yan po yung mga friends natin na nagtiwala. And ang maganda dito sa time freedom na binigay ni Worldwide is yung ministry mo sa church, nagagawa mo pa rin. So, nababalance po. Okay? Hahataw, ministry sa church, and of course, time for your family and for your friends. Okay? And of course, the third is financial freedom. Yan, nabanggit ko po kanina na talagang marami po kaming loans sa bank dahil sa nasa government is may project kami. So, nag-loan po talaga kami para sa lupa. And ala, and I thank the Lord kahit papaano is nababawasan na siya dahil nandito po tayo sa IAM. Ayan. So, ito po ang dahilan kung bakit po tayo humahataw. Okay, l- lot po dito sa Baguio City. And of course, makabayad ng bills, loans, and insurance. Okay? Meron din po tayong mga binabayaran na insurance. So, ito po yung mga deepest why naming mag-asawa. Okay? Ito po yung nag-force sa amin at nag-inspire sa amin na gawin ang ating negosyo. And of course, my family and church extension. Ano, desire po namin mag-asawa na makatulong sa church natin. Okay? So, yan po mga mentor. So, ito po yung mga taong nagtiwala sa atin. Ito po yung mga taong experience kung gaano kaganda ang I Am Worldwide. Okay, ito po yung mga leaders natin and of course hindi po lahat nandyan. And dito po nagsimula ang Team Kara. Okay, so ano po ba ang Team Kara? So baka sinasabi ng iba, ano bang ibig sabihin nun? So kinuha ko po sa Bible Mentors kasi ang Kara is a Hebrew word, means success. Alam ko po na lahat tayo, we keep on praying na maging successful sa buhay. So ito po yung team kasi ito po yung heart ko para sa mga leaders. When I started itong business na to, talagang nag-isip na po ako ng pangalan, okay, ng team ko. And sabi ni Mentor Juliet, oh, mag-isip ka na ng pangalan. Oh, sabi ko sa kanya, kahit hindi mo pa sinasabi, meron na ment. Team Kara po, anong ibig sabihin yan? So I shared it to her. Yan po ang ibig sabihin ng Kara. Okay po? Kasi yan po yung pinagpre-pray ko na mangyari sa mga leaders ko. Yan pang pinagpre-pray ko na lahat ng papasok sa Team Kara is magiging successful po sila. Ayan, so sa Team Kara po nakabuo po tayo ng mga iba't ibang teams. Team Asher, under Mentor David, Team Triumph, under Mentor Winnie, Team Kairos, under Mentor Ellen, and Team Grateful, under Mentor Bennyville. Okay, at marami pang teams. May mga sub-teams na rin po ang mga ito. Okay, so alam ko po na marami pa po tayong matutulungan na mga tao. Ayan, hindi lang po sa financial, kundi pati rin po sa health problem. Okay? Yan, mentors, and
Through the teams, mentors, yan, nabuo po ang Emerald natin. Okay, so nag-emerald na po tayo and nadagdagan na rin po tayo ng Sapphire. Congratulations, Mentor Violeta Chigway. Ayan, Sapphire Elite Executive, nung September lang po yan. Okay, so ang mga taong ito ang nagtiwala sa atin and alam ko na marami pa po Sapphires ang mabubuo under our team. So yan po yung pinag-pray natin. Okay, and alam niyo po, hindi po siya madali na mag-rank up. Pero alam nyo, kung paano ako nag-rank up, I started po sa basic. And number one is attend trainings. Okay, so nag-attend po tayo ng trainings na kahit mag-isa lang po ako, nag-attend ako sa Manila together with Mentor Juliet. And nung anniversary last year, dalawa lang po kami ng leader ko, si Mentor Ellen. Ano po? So makikita doon kung paano mag-work si I Am Worldwide. Di po ba? Nung una mag-isa lang po ako. And then, second, na pumunta ako sa Manila, dalawa lang kami. Third, nung January lang, ang dami na puno na yung isang van ng Team Cara. So, alam niyo po ba, mentors, doon ko nakita na very possible pala lahat ng pinapangako ng I Am Worldwide is mangyayari as long as focus ka sa goals mo at saka be consistent, be always inspired and have a positive mindset. Mangyayari ang lahat. Dadami at dadami ang mga taong matutulungan mo. Ayan. So, yan po. Nag-attend din tayo ng ISO. So, sabi ko, it starts with the training. Training ng training lang. Ang daming mentors ang umiyak din sa akin, mga leaders ko. Sabi nila, I was rejected. Oh, 'di ba? Puro rejection lahat. Akala nila sa akin bayarang babae ako. Oh, alam niyo yung mga experiences ng mga leaders mo. And in your heart is talagang may awa ka talaga sa kanila. Pero napagdaanan mo rin ang mga yon. So the best thing is to inspire them, yung mga leaders. Kasi napagdaanan mo na eh. So, anong gagawin mo? I-share sa kanila. Ano? So, how to overcome it? So, yun. Hanggang palagi silang nagjo-join ng training. Okay? So, yun po mentors. Ang daming mga experiences na ating naranasan. Pero I thank the Lord for the strength na binibigay niya. So, na-enjoy ko po ang paghataw. Na-enjoy ko na po ang binibigay ng company na opportunity. Ayan, okay. So, na-try din po natin ang Sofitel ni Mentor Erica. Ipa-incentive po ni Mentor Erica. And napakaganda to be with the positive people. Ano, yung very positive thinkers. Ayan. Okay, so nung nag-join po ako, ang dami kong narinig sa kanila advices, inspirational talk. Ayan. So, ang ganda pala na sumama sa kanila. Alam mo yung very down ka that time, tapos may maririnig ka na mag-a-uplift sa'yo. Di ba? Ang sarap ng feeling na, oh, babalik ka dito sa Baguio na, ay, ganito na pala. Magkakaroon ka na ng planning decision, yung mga magpla-plan ka na para sa team mo, ay, ganito pala ang ginawa ni mentor, ay, ganyan pala, sige nga gawin ko rin. Hindi po ba? So, ang sarap na sumama sa kanila, kaya kapag may mga pa-incentive talagang tinitingnan ko yung mga mechanics, pero sabi ko, Lord, help me para naman ma-achieve natin ang mga to. Like travel incentive. Alam niyo, mentors, nung 2019 na try po nating mag-travel, though nagturo po tayo sa Indonesia, pero bakit nagtour pa ulit ako sa Indonesia? Bumalik ako para lang mag-tour. Kumbaga, ano ba to? Galing ka nga sa Indonesia, tapos sa Indonesia ka pa ulit magtutour. Kasi po mentors, no, when I was in Indonesia na nagturo, wala akong time for this. Especially, hindi naman yung walang time talaga, kundi walang pera. Okay, wala talaga akong pera. Sayang kasi. Okay? So, ang routine ko lang nung nagtuturo ako, bahay, dorm, bahay, dorm. Alam na mga kasamahan ko yan. Kahit kumakatok sila sa akin, Miss Jen, labas tayo, punta tayo dito sa ganito. Hindi ako makalabas dahil nasasayangan ako dun sa piso na ilalabas. Okay? Meron akong baby. Mahal yung gatas niya. So, why not na ipadala na lang sa kanila yung pang tour. Okay? So, nung nag-for good ako, yan na.
mag-tour nga ako sa Indonesia. So, pero sariling pera. 'Di ba? Sariling pera yung pagtutour namin sa Indonesia. Kasama ko dito sina Mentor Winnie, Mentor Elaine, Mentor Joanne. Ayan, sila po yung mga kasama nating nag-tour doon. And tinipid talaga namin yung budget. Alam niyo yung mag-e-enjoy ka sana, pero pagkakain ka, hahanapin mo yung resto na affordable. Yung kaya ng budget mo, yung kaya ng bulsa mo. And one and nung pumunta kami sa isang alam niyo, pumunta kami sa isang mall. Nako, nag-usap pa kami ni Mentor Winnie kung magkano to, kino-convert pa namin. Kung magkano 'yan, mahal ba, mura ba? Alam mo yung ganun na feeling. Okay? Kasi syempre binabudget namin. Magkano lang yung budget namin diyan? 20,000. Ano? Isang tao, 20,000. So, talagang sagad, wala ng extra. Ang parang gagawin mo lang is mamasyal ka na lang. Pero, syempre, tiisin mo yung pagkain mo na kaya ng budget mo. Pero alam nyo, nung na-hit natin ang travel incentive, pa-incentive po ni Mentor Peach. Thank you, Mentor Peach. Ayan. And, ang daming pagkain, hindi pa kayang ubusin. Ano? So, na-experience po natin yung masasarap na pagkain sa Thailand. Okay? And marami po tayong na-experience doon na ganito pala ang makahit ng free travel incentive. Ano, wala ka ng problema, parang allowance lang, 'di ba? So, yan po nung doon po sa Thailand, nakasama po natin ang mga taong grabe ang resulta. Okay, ang dami po nating narinig sa kanila. And alam niyo yung sarili ko, naku, sana ganito rin ako. Pero hindi pala dapat sana. I am next. We have to declare it. Na I am next talaga. Okay? Lahat ng mga nakikita natin sa mga top mentors, future natin ang mga yun. Okay? So habang ngayon pa lang, gawin natin itong business or negosyo na binigay ni Lord sa atin. Kasi grabe yung opportunity, grabe yung chance, hindi man sa pagyaman, kundi sa mga taong matutulungan mo. And mai experience mo rin yung mga pinapangarap mo sa buhay. Hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa ating family. Alam ko na bawat isa sa atin is gustong makapag out of town, 'di ba? Makapag abroad na magtutour, hindi yung mag-work. Di po ba? So, yan po mentors, it is also my heart's desire na maipasyal man lang ang mga parents natin. Siyempre, matatanda na sila. Hindi natin hawak ang kanilang buhay. So, talagang, Lord, ay gusto kong maranasan man lang nila. Okay? Alam ko na grabe yung hirap nila noon. Di po ba? So, gusto nating maranasan nila yung mga magagandang nangyayari dito sa atin. Okay po, so yan po mentors, na-hit natin ang travel incentive and more travel incentive pa. Okay? Yan po mentors and of course na-try na po natin yan and ngayon po is nakuha po natin ang first car. Okay, so brand new car. Yan po, so alam nyo, nung I was praying talaga na Lord, ibigay mo sa amin ito. Okay, so pati rin si na Mentor Juliet, talagang pinupush kami. Pinupush din kaming mag-asawa na maglabas na kayo. Sabi ko, meron pa naman yung old car. Pwede pa naman siguro yon. Pero alam niyo, Mentor, sabi niya, you are not doing it for yourselves, for your team. Do it for your team. Ano? And talagang okay, sabi ko, kasi karamihan naririnig ko result. Di ba pa? Sina Mentor Erica, sinabi nila talaga nung nasa Thailand kami, result. Okay? So, paano mo ipupush yung mga leaders mo na magka-resulta kung ikaw mismo na leader niya, wala pang resulta? So, sabi ko, oo, merong mga sasakyan yung mga leaders ko. Pero paano sila maglalabas din ng brand new car kung ikaw mismo hindi ka maglalabas? So, it starts with you. Ayan, so pinag-pray naming mag-asawa, yes, it is the time for us na maglabas na. Kasi marami nang nagsasabi sa atin, pero we have to open our eyes, ano, na kailangan na rin nating maglabas para sa team.
Kasi honestly, yung mga talk ng mga leaders under Team Kara is malalayo talaga na probinsya. And naawa ako sa old car na kung yun ang gagamitin, kawawa yung old car. Okay? At ang maganda pa dito kasi, kapag may resulta ka, yun kasi ang makikita ng mga tao na sinisharean ng opportunity. Paano po sila magtitiwala, di po ba, na asan yung result mo? Hahanapin at hahanapin nila. Okay? So, yan po. So, I thank God kasi binigay niya po sa amin. And ang bilis po ng proseso dun po sa Ford. So, yun po. So, sabi ko kay Mentor Juliet, okay, maglalabas po ako and sana before Alpha Sizzle, makalabas tayo. Tamang-tama. Nung Alpha Sizzle is nakapaglabas na po tayo ng car natin. So, hindi po madali na maglabas ng car, honestly. Kasi parang ang laking responsibility, pero the more na ginagamit pala, the more na marami kang natutulungan. So doon po namin na-enjoy na mag-asawa, ano, na habang marami kang tinutulungan na tao, okay, so makikita nila na yung result mo is may silbi. Merong maraming natutulungan, I should say. Ano? So, yun po mentors. Kaya kahit papaano, marami pong nagawa ang I Am Worldwide sa amin. Grabe po itong mga pinapa-experience niya sa aming mag-asawa. And ngayon po na-enjoy namin itong blessing na binigay ni Lord sa amin. Dahil honestly, ang dami po naming struggles, okay, financially. And nakita po namin itong opportunity na pinakita ng I Am Worldwide sa amin. So sabi ko, kahit mapapagod tayo, rest, but never give up. Okay, nakikita man ng pati parents ko, nakikita nila talaga ang pagod, puyat. Pero sabi ko nga, I thank God kasi siya ang strength ko. Siya ang nagbibigay ng strength. Kasi kahit, pag marami kang leaders, talagang you have to give time. Ano? You have to commit yung time sa mga leaders kasi in the first place yun yung heart natin na makatulong sa mga tao, no? So huwag nating pabayaan ang mga taong nagtiwala sa atin, mentors. Ayan, pwede po bang i-type ninyo diyan, mag-thank you naman tayo sa mga mentors natin, ano, kasi number one sila na supporter natin, yung mga mentors natin na palaging nag-guide sa atin, palaging ini-inspire tayo. Okay? So, yun po mentors. And of course, ang pinanghahawakan ko, hindi nawawala to. No matter what season you are in, God has blessings for you right where you are. Okay? So, ano man ang struggle, circumstances sa buhay natin, always remember na God has a greater plan for you. Okay? Especially na sinabi niya sa salita niya, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and will not be faint. Alam natin mentors na kapag we have faith in God, lahat ng yung hope natin is binibigay natin kay Lord. He is always our strength. Ano? Instead na maglo-look around tayo, ano, i-direct natin yung hope natin kay God, okay? From the challenges we are facing in this world, syempre, tingnan natin yung boundless power and unwavering love ni God sa atin. Okay, so binibigyan po niya tayo ng hope para kahit anong mangyari, we will not be weary, we will walk, and we will not be faint. Ayan lang po, mentors. Thank you so much. My name is Jennifer Bantian and I am worldwide. Balik sa'yo, Mentor David. Meron pang tanong dito, Mentor Jennifer. Sabi ni Mentor Raymark Confesal, Amazing morning, Mentor. Ano po daily activity mo nung nag-hit ka ng Emerald and paano mo po napa-active yung mga leader mo po? Thank you po. Yes, amazing morning, Mentor Jennifer. Okay, so thank you so much, Mentor Raymark. Dun sa question mo, paano ako nag-hit ng Emerald? Okay.
So, ayun, unahin muna natin yon. Paano po tayo nag-hit ng Emerald, okay? Alam niyo po ba nung sumali ako nung 2022, December, yon, nag-invite na po ako. Talagang nag-prospect na po ako. Kasi ginagawa ko siya part-time. So, sabi ko, sayang naman kung hindi ko gawin yun. Nag-invest ako ng 198,800. Di po ba? So, sabi ko, kailangan na gawan ko ng paraan to. I have to give my time. So, nung 2022 December, nag-start na akong prospect. So, pinatok ko na lahat kay Mentor Juliet. Lahat-lahat na. Okay? Sino pa ba? So, meron akong mga list. Okay? So, sinasabi ko lang kay Mentor Juliet na, Mens, tulungan mo ako, ito. Honestly, hindi ko inaral ang IBP. Kasi, very busy po ako sa school. Talagang hindi ko kayang, pagsabayin yung DepEd at saka tong IAM. So, nag-prospect lang po ako sa Mentor Juliet na po ang nagtutok. Okay? Pero lahat ng mga pinatok ko, na-reject talaga. Mga friends. Actually, ang first prospect ko, yung mga first na pinatok ko is si Mentor Joanne, ang sawa ni Mentor David. Mentor Joanne, Mentor Elaine, yung mga yan, Mentor Violi. Talagang nireject talaga nila ako. Walang sumali. Pero parang kung ano yung naranasan ni Mentor Juliet sa akin na nireject ko siya ng 1 year, 1 month, ganun din po ako. Nireject nila akong tatlo nung ng 1 year. Pero ngayon, after 1 year, sumali rin sila. Ayan. So, ang gusto kong ipakita dito, mentors, just plant. Okay? Nasa planting process. Hindi po nawawala yon. Ganun po yung routine. Plant. Palagi po tayong mag-plant every day. Ano ko pong ano pong ibig sabihin nun, dapat always po tayong mag-prospect, mag-invite. Everyday po 'yon. So yun po yung mga ginawa ko when I was in DepEd. Palaging si Mentor Juliet lahat ang nagtutok para sa akin, honestly, kasi wala pa akong time. And then, after months, talagang inaral ko na po yung IBP kasi pinipilit niya, kailangan mag-IBP ka na kapag wala ako, kaya mong i-present sa mga malapit sa'yo para at least kapag may kausap ka na, pwede mo na siyang i-present. So, inaral ko naman na hanggang tuloy-tuloy na ako na ang nagpre-present. Hindi ko na po siya tinatawag. Ayan. And na-reject po akong lahat. Lahat-lahat na. First pay-in ko silver lang ng January 2023. Tapos copper, mga ganon. Silver, dumating pa yung point na nag-give me 5 na ako, bakit hindi nag-appear sa account ko yung 15,000? So sabi ko kay Mentor Juliet, totoo ba na meron yung give me 5? Bakit nag-give me 5 na ako? Wala namang 15,000 sa account ko. And alam niyo, pinakiusap niya si Mentor Viset sa akin. Sabi ni Mentor Viset, Men, kailangang mag-mover ka, ganito, ganyan. Talagang kino-comfort ako kasi kailangan mo nga ng pera pero hindi naman naibigay. Ano? So sabi ko, ay ganun ba paano? So sabi niya, kailangan ganito, ganyan, ang pag-mover. So in-explain na nila sa akin. Okay, sabi ko. Sige, ayan. And when I was in DepEd, talagang diretso ako sa training. Kapag free time ko at lunchtime, kahit may ginagawa ako, talagang saksak sa akin yung headset ako. Okay? So, nagtitraining ako. Palagi akong join. Ganyan po yung ginawa ko, mentors. Nagtanim ako ng mga tao. And then, nung may pinuntahan na kami sa Cervantes, nakita ko na very positive itong friend ko na mag-jade. Sabi ko, ang sarap pala ng feeling kapag may mag-jade. Di ba? Sabi niya, copper lang daw. Para lang, kasi meron siyang na-experience, okay? Sakit ng katawan. Sabi niya, copper lang. Sabi niya, sige, silver, hanggang gold. Okay, mag-jade ako. Ayan. So, doon na nag-start na talagang, wow, maganda pala. Totoo pala ang sinasabi nila. So, nung nag-decide akong na mag-resign, kailangan kong bigyan ng oras to kasi sayang naman tong opportunity na mangyayari sa akin. So, nag-resign ako and then tinuloy-tuloy ko ang plant mentors. Okay? Talagang
lahat ng manilista ko, sabi ko kay Mentor Juliet, kausapin natin ang mga to, please help me. So talagang pumunta kami kahit sa malalayo. Okay? And then, until such time na diretso na. Dire-diretso na yung pagpipayin. Tapos, ang maganda pa dito, bonus pa namin December, ganyan. December pa kasi ang magbayad yung may utang sa akin. December pa. So, sabi ko, parang magandang isabay na lahat ng December. 'Di ba? So, pinili ko talaga yung mga leaders na nakikitaan ko na very possible sila na maging active. Possible sila na hahatawin si I am. So, kinausap ko sila one-on-one talaga. Okay? Pinakita ko yung opportunity and honestly, wala pa akong resulta that time. Jade lang, may nag-jade lang sa akin, naging mover lang ako. Yun lang ang result ko that time. Pero, grabe ano ang kapal ko kasi kinausap ko yung mga ibang mag-jade pa ng December. Talagang one-on-one ko silang kinausap. Meron ba kayong ipatok? Meron ba kayong, alam niyo kung paano ako very aggressive si Mentor Juliet noon, yun din ang ginawa ko. Okay? So, lahat ng mga binigay nilang listahan, ako na. Tinawagan ko na sila, kinausap ko na sila. At ang maganda kasi dito, warm market nila, which is kilala ko rin yung mga tao. So, ako na ang nag-approach. Ano? So, nagtulungan kami ng mga active leaders ko. So, yun, hanggang binagsak namin lahat ng December. Okay? So, ang hirap, mentors, kasi ang daming struggles. Grabe talaga ilang buwan ang puyatan. Talagang sagad na yung ano ba yung pera mo para sa pasahe, para sa gas ng sasakyan. Pero okay lang, mentors. Actually, umiyak pa ang nanay ko dahil nakita niya na hindi ako kumakain ng morning. Ang aga-aga, umaalis ako, umuwi ako, gabing-gabi na. So sabi niya, papatayin mo na ata ang sarili mo dyan. Di ba? Pero kahit ganun, mentors, proseso yun. Okay? Kahit ganun yung mga experiences na mangyayari sa'yo, okay lang yan. Kasi darating yung time, lahat ng mga pagod, puyat, tiyaga, sipag mo ay may reward. Okay? So yun po, ganun po natin na-hit ang Emerald Mentors. Wag pong mawawala yung I am 5. Okay? Everyday I am 5 po tayo, mentors. Very basic po yun na ginagawa natin. And of course, paano mo po napa-active yung mga leader mo? Thank you po. Ayan. Paano po natin napa-active yung mga leaders? It starts with you. Sa atin. Alam mo, nilagay ko yung sarili ko sa kanila. Paano nila ako papakinggan kung ako mismo hindi ko ginagawa? Ganon. So, ano yung pinakauna kong ginawa, mentors? I always attend trainings. Alam nyo, lahat ng, tapos sinesend ko sa kanila individually. Iba sa group chat, iba doon sa personal nila na yung messenger nila. Yan. Sinesend ko sa kanila, attend po tayo ng trainings, ganito, ganyan. Pero hindi, meron yung mga pasaway, di ba? Meron naman yung talagang yes mentor. Ngayon, tinitignan ko yung mga talagang yes mentor, okay. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa sa mga hindi nag-attend ng trainings. Okay? So, ang ginagawa ko, every time na may training, tinitignan ko yung mga pangalan ng mga leaders ko. Ayan. Ini-screenshot ko yung mga yung attendees doon sa training, chine-check ko, sinesend ko sa GC. Congratulations sa mga mentors na nag-attend. Ayan. So, dapat tuloy-tuloy ang follow-up, mentors. Kasi alam natin na hindi madali po ang proseso dito sa negosyong ginagawa natin. Pero it starts with us. As a team leader, kailangan gawin natin yung dapat natin gawin para yung mga leaders natin nakikita nila. Kung active ka sa training, magiging active ang mga yan. And always, ilagay mo yung sarili mo sa situation nila. Especially if nagkaka-emergency sila, sinasabi nila, Mens, hindi mo na ako makakapasok sa training. So, anong sasabihin mo? Okay lang yan, meron pa namang next. So, i-follow up mo. It's not all about dito sa business ang pag-uusapan. Okay? Kailangang ipakita mo sa kanila na talagang concern ka rin sa situation nila. O halimbawa, sinabi nila, Mens, hindi ako attend ng training dahil nagkasakit yung anak ko. E di, ask mo, kumusta na ang anak mo? O, ganun, di ba? Hindi puro about business. Ayan.
So, yun po mentors, always follow up, have communication, always sa mga leaders mo. Every day, give time, napakumusta sa kanila, kung kumusta na ang situation nila, kumusta ang hataw. So, yun po ang prosesong ginagawa ko until now. Nagme-message po ako sa kanila. May ipapatok ba kayo ngayon? Okay, available po ako dito, ganyan. Ayan. So, ganun po mentors. Ano, alagaan po natin ang mga leaders natin. Kay Mentor Ricky Valencia. Amazing morning, Mentor Jennifer. Nung naglabas ka ba ng resulta, anong naging impact nito sa inyong team? Ayan, nung naglabas po ako ng resulta, honestly, surprise kasi to. Ang nakakaalam lang, before Alpha Sizzle, yung MC lang ang nakakaalam at may mentor Juliet. Ayan, so nung naglabas ako, I know na na-surprise po ang mga team Kara, yung mga leaders under my team. Ano, grabe po yung hug nila, okay? So nakikita mo doon pa lang, nakikita mo nga na they are inspired, they are encouraged, ano? And talagang na-surprise po sila. And marami na po akong naririnig. Ang ganda pala kapag ikaw ang maunang maglalabas ng resulta, ang dami mong maririnig sa kanila na men, paano rin ako makakapagpalabas. Okay? And I'm looking forward sa mga taong nag-ask sa akin nito na maglalabas din sila. Okay, malapit na. Ayan. Kasi nag nagpapa-advise sila, paano rin ako makakapagpalabas, men? Ano pong gagawin ko? Ayan. So, ibig sabihin, na-inspire sila sa paglabas natin ng resulta. And alam niyo po ba yung mga ibang nag-reject sa akin? Ano? Lahat ng mga message ko, nakilala ko, lahat sila reject sa akin. Ngayon, nagme-message sila. 'Di ba? Yun ang kagandahan pag naglabas ka ng resulta kasi nakikita nila na totoo pala yung sinishare mo. Totoo pala yung sinasabi mo na opportunity. Totoo pala yung compensation plan. Di po ba? So yun, ma-appreciate nila yung opportunity na sinishare natin. Yung compensation plan itself. Ma-appreciate po ng mga tao ang mga yon. And of course, dun sa mga leaders mo, mapupush mo sila na maglalabas din sila dahil nakita nila na naglabas ka rin. So, ibig sabihin, tama, totoo. Di ba? Totoo pala to. Hindi lang yung mga top mentors. Siyempre, especially at kilala ka ng mga leaders mo. Siyempre, lahat, kapag nag-share po tayo ng opportunity, tulad ni Mentor Juliet Kidkin, naglabas siya ng ganito, ganyan. Oh, tatanungin ka, eh ikaw, 'di ba? Meron pong naranasan yung isang leader ko na ganun. Kaya tinanong siya, "Oh, meron ka na bang sasakyan?" Ganun daw ang sinabi sa kanya. So, syempre, meron naman yung mentor namin na ganyan. Oh. So, magiging speechless siya. So, kapag nag-start po tayo as a team leader na maglabas ng resulta, I do believe na marami ring maglalabas under your team.